Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang alpabeto at ortografiyang Filipino, pahapyaw na kasaysayan. May isinulat si Dr. Jose Rizal noong 1869 sa Calamba. Ito ay pinamagatang Sa Aking Mga Kababata. Sinasabi sa saknong na ang ating wika ay may sariling alpabeto at sistema ng pagsulat bago pa dumating ang mga mananakop. Ngunit, dahil sa pananakop, nawala o tila hindi na naipagpatuloy ang paggamit ng orihinal nating alpabeto. Ang mga mananaliksik ay nagkakaisa na ang ating mga ninunoy may sarili ng kalinangan at sibilisasyon bago pa man dumating ang Kastila. Ayon nga sa mga eskolar, bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng sistema ng pamahalaan, kalakalan at edukasyon. Ang mga Pilipino ay marunong na silang sumulat at bumasa gamit ang sarili nilang alpabeto na tinatawag na alibata o baybayin. Ang alibata ito ay binubuo ng 17 titik, 3 patinig, 14 na katinig. Isa itong sinaunang sistema ng pagsulat na ginagamit sa mga dokumento, panitikan at komunikasyon bago pa ang kolonisasyon. Sino ang gumawa nito at kailan ito sinimulan? Ang alibata na mas tamang ngayong tatawagin bilang baybayin. Ito ay hindi ginawa ng isang partikular na tao, kundi ito ay likha ng ating mga ninuno bilang bahagi ng kanilang kultura at sibilisasyon. Sino ang gumawa nito? Walang isang tao na ang gumawa ng alibata o baybayin. Ito ay kolektibong likha ng mga sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila. Kailan ito sinimulan? Bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1521, tinatayang ginagamit na ito noong ika-14 hanggang ika-15 siglo. Nakita nilang marunong nang bumasa at sumulat ang mga Pilipino gamit ang baybayin. So paano nga ba ginagamit ang baybayin? May iba't ibang lugar, ang mga simbolo ng alibata ay may minor na pagkakaiba. Ngunit ang pinakamalawak na gamitin ay ang sumusunod. A, ba, ga, da, i, ga, ha, la, ma, na, nga, o, pa, sa, ta, wa, ya. Kapag ang isang katinig ay may tuldok sa ibabaw, binibigkas iyon ng may kasamang tunog na i o i. Halimbawa ay ang B o B. Kung ang tuldok naman ay nasa ilalim, ang kasamang patinig ng katinig ay O, U. Halimbawa, Bo o Bu. Ang direksyon ng pagsulat ay isa pa ring suliranin sapagkat walang eskolar ang makapaglahad ng di mapag-alinlangang katunayan o malamang na tama ang teorya ni Padre Pedro Chirino na ang mga sinaunang Pilipino ay sumusulat ng pabertikal mula taas
paibaba at pahorizontal mula kaliwa pa kanan. Ating aalamin kung sino si Padre Pedro Chirino. Si Padre Pedro Chirino ay isang paring Hiswita, misyonero at manunulat na Kastila na naging mahalaga sa pag-unlad ng Kristyanismo at edukasyon sa Pilipinas noong panahon ng Kastila, na ipinanganak noong 1557 sa Usana, Andalusia, Espanya. Dumating siya sa Pilipinas noong 1590 kasama ang Gobernador General na si Gomez Perez Dasmariñas. Siya ang unang pari ng Taytay Rizal noong 1591. Siya ang unang pari ng parokya ng Taytay at nagbigay ng unang sermon sa wikang Tagalog noong Agosto 15, 1591. Siya ay kilala bilang isa sa mga unang manunulat na nagdokumento ng kultura, wika at pamumuhay ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo. Sumusulat sila sa mga kahoy at kawayan, sa malalaking dahon sa lupa, at mga bato gamit ang kanilang balaraw o anumang matutulis na bagay bilang panulat at dagta ng mga puno at halaman bilang tinta. Mangilan-ngilan lamang sa mga ito ang umiiral pa sa kasalukuyan at patatagpuan sa mga museo. Ilang lugar, bunga ito ng mapanirang gawain ng mga unang misyonero Kastila na dumating sa ating kapuluan dahil ipinalalagay nilang ang mga iyon ay gawa ng demonyo. Ang ibang pari ay sinunog ang mga aklat ng mga Pilipino sa ibang bersyon sa paniniwalang ito'y nagtataglay ng aral na lumiligaw. Sa pagdating ng mga Kastila, napalitan ang lumang alpabeto ng alpabetong Romano. Itinuturing nga ito sa pinakamarahasang impluwensya ng mga Kastila ang romanisasyon ng ating alpabeto. Tinuturuan ng mga Kastila ang mga Pilipino sa paggamit ng alpabetong Romano. Ang mga titik ay tinatawag ng mga Pilipino sa pagbigkas ng mga titik ayon sa tunog ng mga titik sa Kastila. Dahilan bagay na kilala sa tawag na abecedaryo, ganito ang tawag sa mga titik sa abecedaryo: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, NE, O, P, Q, R, RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang titik ng abecedaryo ay tumutukoy sa mga letra O, titik ng lumang alpabetong Kastila na ginagamit sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Espanya. Ang abecedaryo ay hango sa wikang Kastila o Espanyol at ginagamit upang palitan ang sinaunang sistemang pagsusulat ng mga Pilipino tulad ng baybayin. Noong panahong iyon, naging palasak ang mga akda sa wikang Tagalog na nakasulat sa palabaybayan ng Kastila tulad ng kasunod na halimbawa. Halimbawa ng kahina-hinayang ang ito ay maputi. Ang ibig sabihin nito ay pagsisi o paghihinayang sa pagiging maputi ng isang bagay o tao. At ang sunod ay kukupas ang bango, kulay, mawawaksi. Ang ibig sabihin nito ay ang kulay ay maglalaho. At ang sunod naman ay at yaong may ibig na mga kandili. Yaong means that person. May ibig is may pagmamahal. Mga kandili means upang alagaang malambing or para alagaan. At ang sunod naman ay kusang babayaan sa pagkaruhagi. Kusang means kusang loob. Babayaan is iiwan sa pagkaruhagi. Pagkaruhagi means paghihirap. Ang ibig sabihin ng kusang babayaan sa pagkaruhagi ay kusang iiwan sa paghihirap. Ngunit hindi lahat ng Pilipino ay yumakap na lamang ng ganap sa bagong sistema ng pagsulat. May mangilan-ngilang matatalino bagamat gumagamit ng abecedaryo ay nagpasyang may
salamin ng tatak Pilipino sa pagsulat. Isa sa kanila ay ang ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Sa kabila ng edukasyong Europeo at kaalaman sa iba't ibang wika ni Rizal, minahal niya ang kanyang sariling wika. Malinaw ito mababaka sa tula niya sa Aking Mga Kababata na isinulat niya sa murang gulang pa lang. Una si Rizal sa kampanya ng Pilipinasyon ng ortografiya. Halimbawa, ang mga Tagalog na titik na K at W, aniya ay dapat gamitin sa halip na Kastilang C at O. Halimbawa, ang kinastilang Tagalog na salita tulad ng salakot na C ang gamit na letra ay dapat umanong baybayin ng salakot na K naman ang gamit na letra. Gayon din ang salitang araw na O naman ang gamit na letra sa dulo ay dapat umanong isulat na araw na W naman ang gamit na letra sa dulo. Noon pa mang 1886, habang siya ay nasa Leipzig, ginamit ni Rizal ang isina-Pilipinong ortografiya sa pagsasalin sa Tagalog ng William Tell ni Schiller at Fairy Tales ni Andersen. Muli niya iyong ginamit sa pagsulat ng kanyang unang nobelang Noli Me Tangere sa Berlin noong 1887. Ang paggamit ni Rizal ng isina-Pilipinong ortografiya ay nagpapakita ng kanyang interes sa pagbuo ng sistema ng pagsulat na angkop sa wikang Tagalog at sa kultura ng Pilipinas. Habang siya naglalakbay sa Brussels, nalathala sa La Solidaridad noong Abril 15, 1890. Ang artikulo niyang sobre La Nueva Ortografía de la Lengua Tagala, hingil sa bagong ortografiyang ng wikang Tagalog. Sa artikulong iyon, inilahad ni Rizal ang mga tuntunin ng bagong ortografiyang Tagalog at nang may pagpapakumbaba at katapatan. Ibinigay niya ang kredit ng adopsyon ng bagong ortografiya kay Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera. May akda ng El Sanscrito sa wikang Tagalog na nalathala sa Paris noong 1884. Para sa record, sinulat ni Rizal na kapag inugat ang kasaysayan ng ortografiyang ito na siya nang gumagamit ng mga mulat na tagalista ay maibigay kay Cesar ang kay Cesar. Ang inobasyon, ito ay bunga ng mga pag-aaral sa Tugalismo ni Dr. Pardo de Tavera. Ako ay isa lamang sa masigasig niyong propagandista, Zaide 1691-70. Bunga ng pagpapaintulot ng pagpapalimbag ng diksyonaryo at aklat sa gramatika ng wikang pambansa at ng pagpapasimula ng pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan noong 1940. Binalangkas ni Lope K. Santos ang bagong alpabeto na nakilala sa tawag na abakada. Dahil sa tawag sa unang 4 na titik niyon, ang abakada ay binubuo ng 20 titik, 15 katinig at 5 patinig na kumakatawan sa isang makahulugang tunog bawat isa. Narito ang halimbawa: a, ba, ka, da, i, ga, a, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, yu, ya. Noong 1971, nadama ang di kasapatan ng dating abakada sa malawakang paghihiram ng mga salita at sa pagbabaybay ng mga pantanging ngalan. Bunga nito, nilikha ng surian ng wikang pambansa ang lupong sanggunian na siyang nagsagawa ng mga pag-aaral. Ito ang mga nangyari. Noong 1971, napansin ng mga eksperto sa wika na kulang ang lumang abakada na may 20 titik lamang sa paggamit para sa mga hiram na salita. Halimbawa, mula sa Ingles o Kastila at sa mga pangalan ng tao o lugar. Pagkalipas ng 3 buwan ng pag-aaral at public hearing, nagpasya ang lupo ng sanggunian na dagdaghan ng 11 titik ang abakada upang maging mas angkop sa makabagong paggamit ng wika. At ito ang mga titik na kanilang idinagdag: C, CH, F, J, NE, LL, Q, RR, V, X at Z. At bakit ito mahalaga? Mahalaga ito dahil pagdagdag ng mga letra, ito ay ginawa upang mas madaling maisulat ang mga hiram na salita.
at maayos na baybay ang mga pantanging ngalan tulad ng pangalan ng tao, lugar at iba pa. Ngayon, natapos na nating talakayin ng alpabeto at ortografiyang Filipino, pahapyaw na kasaysayan. Sa madaling salita, ang pag-unlad ng alpabeto at ortografiyang Filipino ay patunay na patuloy na pagbabago at pagyabong ng ating wika. Mula sa sinaunang baybayin, dumaan ito sa iba't ibang yugto ng impluwensya ng mga dayuhan, kabilang ang mga Amerikano at Kastila, hanggang sa formal na pagbuo ng abakada ni Lupi K. Santos at kalaunan ng makabagong 28 letrang alpabeto. Ang bawat pagbabago ay naglalayong pagyamanin at gawing mas angkop ang ating wika sa mabilis na pag-unlad ng lipunan, teknolohiya at pandaigdigang komunikasyon. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng alpabeto at ortografiyang Filipino ay salamin ng ating identidad at kasaysayan bilang isang bansa. Ipinapakita nito ang wika ay buhay, patuloy na umuunlad upang manatiling makabuluhan at magamit ng bawat Pilipino sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang sambayanan.